Ito ang huling gabi na luluhod ako sa harap mo, nanay. Ang bawat sentimong pinaghirapan ko sa paghuhugas ng pinggan, itinaya mo lang sa sugal. At ikaw, Attorney Heses, akala ko ikaw ang tagapaglitas ko, pero isa ka rin palang Rivamonte na marunong manapak ng dangal. Itatapon ko na ang basyong baso ng kahapon. Panoorin ninyo kung paano bumangon ang isang Winaselina Dalisay mula sa putikan ng inyong panlilinlang. Sino ba talaga ang may utang na loob kanino? Basurang waitress? Wala ka nangang kwenta rito? Naninira ka pa ng gamit na mas mahal pa sa buhay mo. Ang matinis na boses ni Clarissa ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Wina. Mas masakit pa kaysa sa hapdi ng kanyang namamagang mga binti. Sa gitna ng marangyang bulwagan ng Quezon City wedding venue, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang kanina'y masayang katuwaan ng mga bisita ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa paanan ni Wina, ang mga basag na bubog ng mamahaling baso ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Tila mga luha ng kristal na nagkalat sa sahig. Ang malapot na katas ng kahel ay dahan-dahang gumagapang sa makintab na semento, papunta sa sapatos ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. I'm so sorry po, Attorney Rivamonte. I'm really, really sorry. Pautal-utal na wika ni Clarissa. Ang boses ay biglang lumambot at napuno ng pagkahiya habang bumabaling sa lalaki. Ngunit nang muling tumingin kay Wina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Lumuhod ka. Linisin mo ang sapatos ni attorney. Now, nanginginig ang mga kamay ni Wina habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang katawan. Ang bawat pagkilos ay tila isang pag-akyat sa matarik na bundok dahil sa bigat ng kanyang pakiramdam. Mula kaninang umaga, ang kanyang katawan ay nagnininga sa lagnat. At ang tanging nagpapanatili sa kanya sa pagkakatayo ay ang isiping kailangan niyang matapos ang shift na ito para sa perang ipapadala sa kanyang ina. Sa kanyang pagluhod, naramdaman niya ang malamig na sahig sa kanyang mga tuhod. Isang matalim na kaibahan sa init na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Kinuha niya ang puting tela mula sa kanyang bulsa at nagsimulang punasan ang dulo ng sapatos ni Attorney Heses Rivamonte. Habang nakayuko, hindi niya mapigilan ang pagpatak ng isang butil ng luha na mabilis niyang pinahid bago pa man ito makita ng sinuman. Sa puntong ito, ang kanyang dangal ay tila mga bubog na tinatapak-tapakan ng lahat. Clarissa, enough! Ang boses ng lalaki ay mababa, baritono, at may awtoridad na tila kayang patigilin ang tibok ng puso ng sinumang nakikinig. Hindi ito galit, ngunit may lalim ng lamig na tila yelo na dumampi sa balat ni Wina. Inangat ni Wina ang kanyang paningin ng bahagya. Nakita niya ang madilim na kulay ng mamahaling vest ni Attorney Heses na ngayon ay may malaking mantsa ng juice. Ang lalaki ay hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa nasirang damit, kundi sa nanginginig na kamay ng babaeng nasa kanyang paanan. But attorney, look at your suit. This is custom-made. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito na magpabaya sa trabaho. Muling hirit ni Clarissa. Ang kanyang mukha ay pulang-pula na sa sobrang pagkahiya sa kanyang pinsan. Wina, pagkatapos mong linisin yan, pumunta ka sa office. You're fired. Wala kang makukuha kahit isang 5 sa sahod mo ngayong linggo bilang bayad sa pinsalang ginawa mo. Tila tumigil ang mundo ni Wina sa narinig. Ang perang inaasahan niyang pambili ng gamot ng kanyang ina, ang perang pinagpuyatan niya ng 7 gabi, ay biglang naglaho na, parang bula. Sa gitna ng kanyang pagtulala, naramdaman niya ang marahang pagyanig ng telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang paalala mula sa kabilang panig ng kanyang buhay na punong-puno rin ng pait. Sa ilalim ng mesa, habang ang lahat ay abala sa muling pagbubukas ng usapan, palihim na kinuha ni Wina ang kanyang lumang telepono. Isang mensahe mula kay Perla, ang kanyang ina,
ang bumulaga sa kanya. Wina, anak, nasaan na ang pera? Hindi na makahinga ang nanay mo. Sabi ni Berto, kung hindi tayo makabayad sa utang na ngayong gabi, palalayasin tayo sa bahay ng lola mo. Huwag kang maging madamot, anak. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kasunod ng mensahe ay isang larawan ni Perla na nakahiga sa kama, tila hirap na hirap huminga, habang sa background ay makikita ang anino ni Berto na may hawak na bote ng alak. Ang bawat salita sa mensahe ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa puso ni Wina. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang sakit, ang kanyang paglunok ng lahat ng pangungutya sa trabahong ito. Lahat ng iyon ay hindi sapat. Para sa kanyang ina, siya ay isa lamang alkansya na kailangang basagin tuwing may pangangailangan. Naramdaman ni Wina ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang hininga niya ay naging mababaw at mabilis. Tumingala siya at muling nagtama ang kanilang mga mata ni Attorney Hez. Sa pagkakataong ito, hindi na nakayanan ni Wina na itago ang sakit. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, puno ng lihim, na bawat patak ng juice sa sapatos ng lalaki ay katumbas ng bawat patak ng dugo na ibinibigay niya para sa isang pamilyang unti-unting pumapatay sa kanya. Napansin ni Jesus ang pasa sa manipis na pulso ni Wina nang itukod nito ang kamay sa sahig para tumayo. Isang matandang peklat na pilit itinago ng concealer, ngunit muling lumitaw dahil sa pawis at tubig. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa dibdib ng abogado. Isang alaala ng isang babaeng hindi niya nailigtas noon. Tumayo ka na! Utos ni Jesus. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lamig sa kanyang boses ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Clarissa, leave her alone. I'll handle this. But Jesus, I said, I'll handle this. Pag-uulit ni Jesus, ang kanyang titig ay nakapako pa rin kay Wina. Tumayo si Wina ng nanginginig. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang malungkot at mapanuring mga mata ni Attorney Jesus at ang tunog ng sarili niyang puso na tila isang pagod na tambol na malapit nang tumigil. Sa sandaling iyon, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa anumang sampal. Hanggang kailan mo kailangang mamatay para lang mabuhay ang mga taong mahal mo? Ang bawat hakbang ni Wina pauwi sa kanilang barong-barong sa gilid ng riles ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Ang gabi ay balot ng malapot na dilim at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga aandap-andap na bumbilya mula sa mga karatig bahay na gawa sa pinagtagni-tagning yero at plywood. Amoy ng napanis na pagkain at usok ng sinunog na plastik ang sumasalubong sa bawat paghinga niya, isang malupit na paalala na malayo na siya sa mabangong pasilyo ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya kanina. Nang marating niya ang kanilang pintuan, sandali siyang huminto. Ipinatong niya ang kanyang mainit na noo sa magaspang na kahoy ng pinto. Ang kanyang lagnat ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang huling lakas. Ngunit kailangan niyang pumasok. Kailangan niyang harapin ang mga taong tinatawag niyang pamilya. Kahit na ang tanging nararamdaman niya sa tuwing nakikita sila ay ang bigat ng isang tanikalang hindi niya kayang lagutin. Ang marahang pagbukas ng pinto ay sinundan ng isang tunog na nagmumula sa lalamunan ng kanyang ina. Isang tuyo at pilit na paghinga na tila isang kinakalawang na makina. Nakita ni Wina si Perla na nakahiga sa isang manipis at butas-butas na kutsyon. Ang mukha ay nakangiwi sa kunwaring sakit. Sa tabi nito ay nakaupo si Berto, ang lalaking dinala ng kanyang ina sa bahay 5 taon na ang nakalilipas na abala sa pagbibilang ng mga barya mula sa isang basong plastik. Wina, anak, naririyan ka na pala. Mahinang wika ni Perla. Ang boses ay pilit na ginawang gumaralgal. Akala ko hindi mo naaabutan ang huling hininga ng nanay. Ang sakit ng dibdib ko, anak. Parang may nakadagan na malaking bato.
Pumunta si Wina sa tabi ng ina at hinawakan ng kamay nito. Malamig ang balat ni Perla. Ngunit alam ni Wina na hindi ito dahil sa sakit kundi dahil sa maghapong paghiga sa tapat ng bentilador habang hinihintay ang kanyang pag-uwi. Nay, wala po akong dalang pera ngayon. Nasuspindi po ako sa trabaho. Pabulong na sabi ni Wina. Ang boses ay puno ng pait. Biglang napatayo si Berto. Ang mabahong amoy ng alak mula sa kanyang hininga ay agad na kumalat sa maliit na silid. Ano? Nasuspinde? Ang laki-laki ng restaurant na pinapasukan mo, tapos wala kang dalang pera? Alam mo namang kailangan ng gamot ng nanay mo at may mga utang tayong dapat bayaran. Nag-aksidente po ako, Berto. Hindi ko sinasadya. Paliwanag ni Wina habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Muling humalinghing si Perla. Sa pagkakataong ito ay mas malakas at mas dramatiko. Diyos ko, Wina, pinabayaan mo na ba ako? Ganito na ba ang ganti mo sa lahat ng hirap ko sa pagpapalaki sa'yo? Naalala mo ba noong sanggol ka pa? Halos hindi ako matulog para lang mapadede ka. Ngayong ako naman ang may kailangan, ganyan ka. Ang bawat salita ni Perla ay tila isang latigo na humahagupit sa konsensya ni Wina. Ito ang utang na loob na paulit-ulit na ibinubusal sa kanyang bibig sa tuwing magtatangka siyang magreklamo. Isang utang na walang katapusan. Isang interes na lalong lumalaki sa bawat sakripisyong ginagawa niya. Nay, hindi po sa ganoon. Gagawan ko po ng paraan bukas. Sagot ni Wina. Habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Hindi niya kayang tignan ang panunumbat sa mga mata ng ina dahil natatakot siyang baka makita niya ang katotohanang nakatago roon, na ang pagmamahal ni Perla ay may katumbas na presyo. Lumabas si Berto ng bahay na may dalang masamang tingin, iniwan ang mag-ina sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Pagod na inihiga ni Wina ang kanyang sarili sa sahig, malapit sa paanan ng kanyang ina. Ang lamig ng semento ay tila humihigop sa init ng kanyang lagnat, ngunit ang apoy sa kanyang isipan ay hindi mamatay-matay. Ilang oras ang lumipas at sa akala ni Perla ay mahimbing na ang tulog ng kanyang anak. Ang kanina'y hirap na paghinga ng matanda ay biglang naging regular at kalmado. Bumangon si Perla at lumabas ng pinto upang sundan si Berto sa likod ng bahay, malapit sa tambak ng mga lumang gulong. Hindi alam ni Perla na ang pagod na katawan ni Wina ay gising pa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat bulong mula sa labas ay tila naririnig ni Wina ng malinaw. Dahan-dahanan siyang gumapang palapit sa awang ng pinto. Ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok. Tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Sigurado ka ba na pipirma ang bata? Narinig niyang tanong ni Berto. Ang boses ay puno ng kasabikan. Huwag kang mag-alala, Berto. Sagot ni Perla. Ang boses na kanina'y tila malapit ng mamatay ay ngayon ay puno ng sigla at talas. Konting drama lang, susunod din iyan. Gagamitin ko ang utang na loob card. Hindi makakatanggi ang batang iyan dahil masyado siyang malambot. Dapat lang. Dahil kapag nakuha na natin ang pirma niya sa dokumentong ito, hindi na tayo magtitiis sa lunggang ito. Maibebenta na natin ang lupang iniwan ng matandang yon sa kanya. Isang pirasong papel lang, Perla. Isang pirasong papel lang at magiging milyonaryo na tayo. Napaupo si Wina sa likod ng pinto. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hikbi. Ang dokumentong pinapirmahan sa kanya noong nakaraang linggo na ang sabi ay para sa kanyang insurance, iyon na ba ang tinutukoy nila? Ang lupang tanging alaala ng kanyang yumaong lola, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa isang masayang nakaraan, ay pinaplano na palang nakawin sa kanya ng sarili niyang ina. Ang dilim sa loob ng kanilang bahay ay tila naging mas makapal, mas nakakasakal. Sa unang pagkakataon, hindi lagnat ang nagpapakirot sa kanyang katawan, kundi ang katotohanang ang taong pinag-aalayan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring humuhukay ng kanyang libingan. Ano ang gagawin mo kapag ang taong dapat nagpoprotekta sa iyo ang siyang nagbebenta sa iyong kaluluwa?
Sa loob ng malawak at malamig na opisina ni Attorney Jesus Rivamonte, ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Ang tanging liwanag na nagmumula sa lampara sa kanyang mesa ay nakatuon sa isang manipis na folder. Walang maririnig na tunog ng pagtiktak ng relo, ngunit ang bawat paggalaw ng gintong kamay nito sa dingding ay tila isang piping saksi sa malalim na pag-iisip ng lalaki. Ang hangin sa loob ay amoy mamahaling katad at lumang papel, isang mundong napakalayo sa maingay at mabahong eskinita na tinatahak ni Wina gabi-gabi. Ipinatong ni Jesus ang kanyang likod sa swivel chair at dahan-dahang hinilot ang kanyang sentido. Sa kanyang harapan, ang mga dokumentong kinalap ng kanyang assistant ay nagsasalaysay ng isang kwentong puno ng utang, panlilinlang at isang pangalang pamilyar sa kanya, Berto Manalastas, isang kilalang manunugal at manggagantso sa mga maliliit na komunidad. Ngunit hindi ang pangalan ni Berto ang nagpapatigil sa tibok ng puso ni Jesus, kundi ang larawan ni Wina na naka-attach sa file. Ang mga mata ng dalaga sa larawan ay may lungkot na tila isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Naalala ni Jesus ang peklat sa pulso nito, isang hugis bituin na marka na tila iniwan ng isang mainit na bagay maraming taon na ang nakalilipas. Ang markang iyon ang nagpabalik sa kanya sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay sa kanyang kapatid na si Elena, na namatay na may ganoon ding takot sa mga mata dahil hindi siya nakarating sa tamang oras. Kinabukasan, sa likod na bahagi ng restaurant, ang amoy ng malakas na kemikal ng Zonrox at napanis na pagkain ang sumasalubong sa sinumang dadaan. Dahil sa utos ni Clarissa, si Wina ay inilipat mula sa pagiging waitress patungo sa pinakamababang uri ng trabaho, ang paglilinis ng mga banyo at ang imbakan ng basura. Ang kanyang mga kamay, na dati ay maingat na humahawak ng mga tray, ngayon ay babad sa maruming tubig. Ang balat ay namumuti at kumukulubot na dahil sa tapang ng sabon. Bilisan mo diyan, Wina. Huwag mong idaan sa bagal ang pag-iinarte mo. Pagkatapos mo rito, linisin mo rin ang grease trap sa labas. Siguraduhin mong walang maiiwang amoy, kundi ibabawas ko uli iyan sa sahod mo. Ang boses ni Clarissa ay tila isang matalas na tinik na bumaon sa pandinig ni Wina habang dumadaan ito. Nakatakip ang ilong ng isang mamahaling panyo. Hindi sumagot si Wina. Ipinagpatuloy niya ang paghagod ng brush sa tiles ng banyo. Ang bawat kuskos ay tila isang paraan upang ilabas ang galit at pait na namumuo sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin dahil sa lagnat, at ang bawat pagyuko niya ay nagdudulot ng pag-ikot ng kanyang paligid. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang usapan ni Perla at Berto kagabi, ang panghihina niya ay napapalitan ng isang malamig na determinasyon, isang anino ang humarang sa liwanag na nagmumula sa pintuan ng pasilyo. Inakala ni Wina na muling babalik si Clarissa upang kutyain siya, kaya hindi siya nag-angat ng tingin. Tapos na po ako rito, ma'am. Susunod na po ako sa labas. Pabulong niyang sabi. Ang boses ay paos at halos hindi lumalabas. Isang baso ng juice lang ang nabuhos mo, pero bakit tila buong mundo ang pilit nilang ipinapasan sa'yo? Ang barito ng boses na yon ay tila isang mainit na dampi sa gitna ng geyelong silid. Napatingin si Wina sa itaas. Nakatayo roon si Attorney Jesus, malinis at kagalang-galang sa kanyang dark gray na suit, isang malaking kaibahan sa kanya na basang-basa ng maruming tubig at amoy basura. Isang matinding pagkahiya ang gumapang sa buong pagkatao ni Wina. Gusto niyang magtago, gusto niyang lamunin na lang siya ng sahig na kanyang nililinis. Attorney Rivamonte, anong ginagawa niyo rito? Nauutal niyang tanong habang pilit na itinatago ang kanyang mga kamay sa likuran. Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, lumapit siya ng isang hakbang. Nakita niya ang butil-butil na pawis sa noo ni Wina
at ang pamumutla ng mga labi nito. Ang galit na naramdaman niya kagabi nang makita ang ulat tungkol sa pamilya ng dalaga ay napalitan ng isang malalim na awa. Alam ni Jesus ang laro ng mga taong katulad ni Clarissa at Perla, ang ubusin ang huling patak ng dignidad ng isang tao hanggang sa wala na itong lakas na lumaban. Hindi ka dapat naririto sa kalagayang ito, Wina. Seryosong wika ni Jesus. May sakit ka. Kailangan ko pong magtrabaho, attorney. Wala pong ibang gagawa nito para sa akin. Sagot ni Wina. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha, ngunit pilit niyang pinipigilan. Kinuha ni Jesus ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang inabot ito kay Wina. Nang tanggapin ito ng dalaga, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay na nakabalot sa loob ng tela. Binuksan niya ito ng bahagya at nakita ang 2 tabletang pampababa ng lagnat at isang pirasong papel na may nakasulat na numero ng telepono. Uminom ka niyan pagkakain mo. At ang numerong yan, tawagan mo ako kapag handa ka na. Ang boses ni Jesus ay tila isang pangako na hindi binibitawan ng basta-basta. Habang dahan-dahang naglalakad palayo ang abogado, naiwan si Wina na nakatitig sa puting panyo sa kanyang palad. Sa gitna ng mabahong amoy ng banyong iyon, ang panyong hawak niya ay amoy sariwang hangin at pag-asa. Ngunit sa kabilang panig ng kanyang isipan, isang takot ang bumabangon. Ano ang hihilingin ng isang makapangyarihang abogado sa isang katulad niyang wala nang natira, kundi ang kanyang mga luha? Ang bawat hibla ng puting panyo ni Attorney Hez ay tila nagdadala pa rin ng bango ng kaginhawaan. Isang amoy na pilit ikinukubli ni Wina sa loob ng kanyang bulsa habang binabaybay ang madilim na pasilyo patungo sa kanilang tahanan. Ngunit sa sandaling tumapak ang kanyang mga paa sa loob ng kanilang maliit na bahay, ang bango ay agad na nilamon ng amoy ng malansang isda at ang nakakasulasok na usok ng sigarilyo ni Berto. Ang liwanag sa loob ay nanggagaling lamang sa isang aandap-andap na bumbilya na nagbibigay ng mahahabang anino na tila mga kamay na gustong sumakal sa kanya. Wina, salamat sa Diyos at dumating ka na. Ang boses ni Perla ay punong-puno ng pilit na hikbi habang nakasandalang likod sa mga tumpak ng lumang damit. Akala ko ay hindi mo na ako aabutang buhay. Ang dibdib ko, tila may mga kuko na kumakalmot sa loob. Mabilis na lumapit si Wina. Ang pagod sa kanyang katawan ay sandaling nalimutan dahil sa takot. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanyang ina, humarang na si Berto. May hawak itong isang pirasong papel na puti, isang dokumentong tila napakalinis para sa kanilang maruming lamesa. Ang pagpihit ng panulat sa kanyang mga daliri ay naglilikha ng isang mahinang tunog sa katahimikan ng gabi, tila isang babala na hindi pinapansin. Huwag ka ng maraming satsat, Wina. Alam mo namang kailangan ng nanay mo ng operasyon sa lalong madaling panahon. Ang boses ni Berto ay malamig at puno ng pagmamadali. May nakuha akong insurance plan para sa kanya. Kailangan lang ng pirma mo bilang beneficiary at garantor. Ito na lang ang tanging paraan para hindi siya mamatay sa harap mo. Tinitigan ni Wina ang papel. Ang mga salitang nakasulat sa Ingles ay tila mga langgam na nagkakagulo sa kanyang paningin. Insurance? Pero Berto, wala akong sapat na sahod para bayaran ang monthly nito. At bakit ngayon lang ito? Biglang bumangon si Perla mula sa pagkakahiga. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Ganyan ka na ba talaga kawalang puso, Wina? Pagkatapos ng lahat ng tiniis ko para mabuhay ka? Noong bata ka pa, kahit tuyo at asin ay pinagtitiyagaan ko. Basta lang mabusog ka. Ngayong pagkakataon ko naman na humaba ang buhay, nagdadamot ka pa? Ang bawat salita ng ina ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa leeg ni Wina. Ito ang sandaling pinakaayaw niya, ang pagsumbat ng nakaraan upang kontrolin ang kanyang kasalukuyan. Ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa babala ni Attorney Hez.
sa panyong hawak niya kanina na tila isang simbolo ng kalayaan. Ngunit dito, sa loob ng 4 na sulok ng kahirapang ito, ang kalayaan ay tila isang kasalanan. Pirmahan mo na ito, Wina. Huwag mo nang hintayin na mamatay ang nanay mo nang may sama ng loob sa'yo. Udyok ni Berto habang inilalapit ang ballpen sa nanginginig na kamay ng dalaga. Dahil sa labis na pagod, lagnat, at ang nakakasakal na bigat ng utang na loob, tila nawala ng sariling pag-iisip ang mga daliri ni Wina. Inabot niya ang panulat. Ang dulo nito ay dumampi sa papel. Lumilikha ng isang maliit na marka ng itim na tinta na tila isang mantsa sa kanyang kaluluwa. Sa bawat kurit ng kanyang lagda, naramdaman niya ang isang matinding kaba, isang bulong sa kanyang puso na nagsasabing ito na ang huling pako sa kanyang sariling kabaong. Pagkatapos ng huling kurit, mabilis na hinablot ni Berto ang papel. Isang ngising hindi mapigilan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ekspresyong hindi para sa isang taong nag-aalala sa may sakit, kundi para sa isang taong nanalo sa sugal. Maging si Perla ay biglang tumigil sa paghikbi at dahan-dahang humiga muli. Ang kanyang mukha ay payapa na sa isang paraang nakakapangilabot. Sige na, matulog ka na anak. Tama ang ginawa mo, sabi ni Perla. Ang boses ay wala na ang kaninang panginginig. Nabayaran mo na ang isang bahagi ng utang mo sa akin. Naiwan si Wina na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakasara sa hangin, kung saan kanina ay hawak niya ang panulat. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging mas nakabibingi. Hindi niya alam, ang papel na kanyang nilagdaan ay hindi isang insurance, kundi isang kasunduan na isinasangla ang kanyang buhay at ang tanging lupang pag-aari niya sa mga taong walang ibang hangad kundi ang ubusin siya. Habang nakatingin siya sa madilim na kisame, isa lamang ang pumasok sa kanyang isip. Bakit ang pagmamahal sa pamilya ay kailangang maging isang parusa na kailangang pagbayaran habang buhay? Ang langit sa gabing iyon ay tila isang dambuhalang timba ng uling na biglang nabutas. Ibinubuhos ang bawat patak ng ulan na tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Wina. Ang bawat hampas ng hangin ay nagdadala ng lamig na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto, isang matalim na kaibahan sa apoy ng lagnat na tila ayaw pa ring lisanin ang kanyang katawan. Ang kanyang suot na uniforme ay basang-basa na, nakadikit sa kanyang manipis na katawan at ang bawat hakbang niya sa baha ay nagpapabigat sa kanyang mga sapatos na puno na ng putik. Naglalakad siya sa gilid ng highway. Ang mga ilaw mula sa mga rumaragasang sasakyan ay tila mga malabong guhit ng ginto at pula sa kanyang malabong paningin. Ang tubig na tumatalsik mula sa mga gulong ng mga dambuhalang bus ay humahampas sa kanyang mga binti, ngunit wala na siyang lakas na umiwas. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng kanyang lagda sa papel na ipinapirma ni Berto. Ang itim na tinta na yon ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Mas nakamamatay kaysa sa anumang sakit. Isang marangyang sasakyan na kulay itim ang dahan-dahang bumagal sa kanyang tabi. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa basang kalsada ay lumilikha ng marahang paghawi sa tubig, hanggang sa tuluyan itong huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang bintana nito at mula sa loob, ang malamig na hangin ng aircon ay humalo sa basang simoy ng ulan. Sakay. Ang boses ni Attorney Jesus ay maikli ngunit punong-puno ng awtoridad. Hindi ito isang paanyaya kundi isang utos. Nanatiling nakatayo si Wina. Ang tubig ulan ay umaagos mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang mga pisngi. Tila mga luhang hindi niya kailangang ilabas. Attorney, wag na po. Mababasa lang ang upuan niyo. Pabulong niyang sagot. Ang kanyang mga ngipin ay nagkakalog na sa sobrang lamig. Hindi sumagot si Jesus. Sa halip, bumukas ang pinto sa gilid ng passenger seat. Ang loob ng sasakyan ay amoy mamahaling pabango at malinis na katad.
Isang mundong tila hindi nararapat pasukin ng isang katulad niyang basang-basa at gulanit ang dangal. Dahil sa takot na lalong magalit ang abogado, dahan-dahang pumasok si Wina at naupo sa gilid. Pilit na hindi isinasandal ang kanyang likod upang hindi madungisan ng upuan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang buhay na nilalang. Tanging ang marahang paghampas ng wiper sa windshield ang nagbibigay ng ritmo sa kanilang paglalakbay. Kinuha ni Jesus ang kontrol ng aircon at dahan-dahang hininaan ang lamig. Mula sa peripheral vision ni Wina, nakita niyang hinubad ng abogado ang kanyang suit jacket at iniabot ito sa kanya. "Isuot mo yan, nililigat ka na sa ginaw," wika ni Jesus. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa madilim at basang kalsada. "Salamat po, attorney," sabi ni Wina habang isinasuot ang jacket. Napakalaki nito para sa kanya, tila isang balabal na nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat ng kalupitan sa labas. Ang init na nagmumula sa tela ay dahan-dahang nagpapakalma sa kanyang nanginginig na katawan. Ilang sandali silang nanatiling tahimik habang tinatahak ang daan patungo sa lugar ni Wina. Sa loob ng sasakyang iyon, tila huminto ang oras, ang lahat ng ingay ng mundo, ang lahat ng sigaw ni Clarissa, at ang lahat ng panunumbat ni Perla ay tila naiwan sa labas ng makapal na salamin. Tumingin si Jesus sa dalaga. Napansin niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Wina sa kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay binaon sa balat, tila ba may pinipigilang pagsabog sa loob. "Nalaman ko ang tungkol sa pinirmahan mong dokumento," biglang sabi ni Jesus. Ang boses niya ay walang halong panghuhusga, ngunit may lalim ng pag-aalala na hindi kayang ipaliwanag ni Wina. Napalingon si Wina sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. "Paano niyo po?" "Trabaho ko ang maghanap ng katotohanan, Wina. At ang katotohanan ay madalas na nakatago sa mga anino ng mga taong pinagkakatiwalaan natin." Putol ni Hese. Itinigil niya ang sasakyan sa bungad ng madilim na eskinita kung saan nakatira si Wina. Ang mga poste ng ilaw ay aandap-andap, nagbibigay ng nakakatakot na anyo sa mga barong-barong. Humarap si Jesus sa kanya. Ang kanyang titig ay tila nagnanais na basahin ang bawat sakit na nakatago sa puso ng dalaga. Inabot niya ang kamay ni Wina at hinawakan ito ng saglit. Isang hawak na matatag, puno ng respeto at walang halong malisya. Naramdaman ni Wina ang kuryente ng emosyon na dumaan sa kanyang sistema. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na may nagmamalasakit. "Huwag mong hayaang ubusin kanila, Wina." Ang boses ni Jesus ay mas mababa na ngayon, tila isang bulong na baon sa kaluluwa. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang lubid na sasakal sa sarili mong kaligayahan. Huwag mong hayaang kainin kanila ng buhay. Naiwang tulala si Wina habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan ni Jesus, nawawala sa gitna ng malakas na ulan. Ang jacket na hiram niya ay nananatiling nakabalot sa kanyang balikat. Ang init nito ay tila isang mitya ng apoy sa gitna ng isang nagyayelong gabi. Sa unang pagkakataon, hindi na lang takot ang nararamdaman ni Wina, kundi isang munting kislap ng pag-aalinlangan sa kanyang sariling sakripisyo. Ngunit paano niya lalabanan ng mga taong nagbigay sa kanya ng buhay kung ang kapalit ng kanyang kalayaan ay ang pagiging isang masamang anak sa mata ng lahat? Ang halimuyak ng mamahaling pabango na kumapit sa hiram na jacket ni Attorney Jesus ay unti-unting nilalamon ng pamilyar na sangsang ng eskinita. Humupa na ang ulan, ngunit ang bawat hakbang ni Wina sa maputik na daanan ay tila may pabigat na nakatali sa kanyang mga paa. Ang mga salita ng abogado ay patuloy na nag-aanyo sa kanyang isipan. Isang babala na pilit niyang isinasantabi, ngunit patuloy na bumubulong sa kanyang kaluluwa tungkol sa pagmamahal na nakakasakal. Nang malapit na siya sa kanilang barong-barong, isang kakaibang pakiramdam ang sumakop sa kanyang dibdib. Wala ang pamilyar na daing ng kanyang ina,
na madalas sumalubong sa kanya. Wala ang matigas at hirap na pag-ubo tuwing madaling araw. Sa halip, isang masiglang tinig na puno ng tuwa ang nagmumula sa loob ng kanilang bahay. Sinasabayan ng mga salita ng isang pagdiriwang. Dahan-dahang lumapit si Wina sa siwang ng kanilang pinto na gawa sa pinagtagni-tagning kahoy. Sa kanyang pagsilip, ang tanawing bumulaga sa kanya ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura na nagpatigil sa daloy ng kanyang hininga. Nakatayo si Perla sa harap ng maliit na lamesa, tuwid ang likod at walang anumang bakas ng panghihina. Ang kanyang mukha na kaninang umaga ay nakangiwi sa sakit ngayon, ay aliwalas at may ngiti ng pananabik. Sa tabi nito ay si Berto na masayang nagsasalin ng murang alak sa mga baso. Sa gitna ng lamesa ay isang malaking balot ng lechon, kawali at mga pagkaing labis na maalat, mga pagkaing mahigpit na ipinagbabawal ng doktor dahil sa sinasabing malalang sakit sa puso ng kanyang ina. Sabi ko naman sa'yo, Berto, hindi tayo mahihirapan sa batang yan. Ang boses ni Perla ay malinaw at puno ng pagmamalaki, isang tono ng kalakasan na matagal na niyang hindi narinig. Kaunting luha lang, kaunting paalala sa utang na loob, at ibibigay niya ang lahat. Akala siguro niya talaga ay mamamatay na ako bukas. Kumuha si Perla ng isang malaking hiwa ng karne at masayang isinubo ito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Isang liwanag na hindi kailanman nakita ni Wina kapag siya ang magkatuwang ng kanyang ina sa hirap ng buhay. Mabuti naman at marunong kang umarte, Perla. Kapag naibenta na natin ng tuluyan ang lupa ng lola niya sa pamamagitan ng pinirmahan niyang dokumento kagabi, aalis na tayo sa basurahang ito. Sagot ni Berto habang inuubos ang laman ng kanyang baso. 1,000,000 piso rin iyon mula sa mga ahente. Naramdaman ni Wina ang matinding paninigas ng kanyang mga kalamnan. Ang jacket ni Jesus na nakabalot sa kanya ay hindi na sapat upang pigilan ang matinding lamig na nagmumula sa kanyang sariling dugo. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng pinag-alayan niya ng bawat sentimo, laway at dangal, ay pinagtatawanan ang kanyang sakripisyo. Iabot mo nga sa akin ang gamot ko dyan sa tabi mo, Berto. Kailangan kong magpakalakas para sa araw na hawak na natin ang pera. Utos ni Perla na may kasamang malapad na ngiti. Kinuha ni Berto ang isang maliit na bote na gawa sa plastik at pabayang inihagis ito sa ibabaw ng lamesa. Gumulong ang bote, dumaan sa gilid at nahulog sa sahig, saktong huminto sa tapat ng siwang kung saan nakasilip ang nanginginig na si Wina. Bumaba ang paningin ng dalaga. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay sapat na upang mabasa niya ang pamilyar na etiketa. Hindi iyon ang mamahaling gamot para sa puso na ipinapabili ng kanyang ina buwan-buwan. Wala ang pangalan ng sikat na laboratorio o ang matataas na miligramo ng kemikal na pampababa ng presyon na bumubutas sa kanyang bulsa. Isa lamang itong murang bitamina mula sa pinakamalapit na tindahan sa kanto na pinalitan lamang ang lalagyan upang magmukhang mahalaga at kailangan upang mabuhay. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang buong mundo ni Wina at naging abo. Ang lahat ng gabi ng pagkagutom, ang paglunok ng panlalait ni Clarissa sa restaurant, ang panginginig niya sa lagnat, habang naglilinis ng inodoro ng ibang tao. Lahat ng iyon ay para sa isang malaking kasinungalingan. Wala siyang sakit na ginagamot. Ang ginagamot niya at binubuhay ay ang kasakiman ng kanyang sariling ina. Napahawak si Wina sa magaspang na dingding. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy upang pigilan ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa maputik na lupa. Ang lalamunan niya ay naninikip, tila may isang malaking tipak ng bato na nakabara rito. Pinipigilan ang anumang luha o hikbi na gustong kumawala. Sa gitna ng kadiliman at pagtataksil na yon, isang masakit na katanungan ang paulit-ulit na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Paano mo lalabanan ang halimaw sa ilalim ng iyong kama? Kung ang halimaw na yon ay ang mismong babaeng naghele sa iyo sa pagtulog.
Ang bigat ng nakaraang gabi ay tila isang malaking anino na nakakabit sa bawat galaw ni Wina habang pinupunasan niya ang mahabang pasilyo ng restaurant. Ang kanyang isipan ay lumilipad, bumabalik sa imahe ng masayang mukha ng kanyang ina at sa murang bote ng bitamina na nagpapatunay ng kanyang pagiging isang mangmang na biktima sa sarili niyang tahanan. Wala na ang lagnat sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwang manhid at malamig. Ang bawat paghagod niya sa maruming sahig ay tila isang mekanikal na kilos ng isang taong inalisan na ng dahilan upang mabuhay. Ang pamilyar at matapang na amoy ng mamahaling pabango ni Clarissa ang bumasag sa kanyang pagtulala. Pumasok ang tagapamahala sa lugar ng mga manggagawa, ang mukha ay nagliliyab sa galit at ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng diin ng awtoridad sa makintab na sahig. Kasunod nito ang dalawang malalaking lalaking gwardiya na may mahigpit na hawak sa kanilang mga batuta. Ang lahat ng empleyado ay automatikong napatigil sa kanilang mga ginagawa. Ang hangin ay biglang naging mabigat at punong-puno ng tensyon. Ay lakang lahat ng pinto. Walang lalabas ng restaurant na ito. Ang utos ni Clarissa, ang kanyang boses, ay tila isang patalim na humihiwa sa katahimikan ng silid. Umikot ang kanyang mapanuring paningin sa mga nakayukong manggagawa hanggang sa huminto ito sa nakaluhod na si Wina. May nawawalang diamond ring sa aking opisina. Isang singsing na mas mahal pa sa pinagsama-samang buhay ninyong lahat. At alam ko kung sino ang may lakas ng loob na pumasok doon. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Wina. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, labis na napagod sa sunod-sunod na dagok ng tadhana. Hindi na niya kayang makaramdam ng takot. Ang pinakamalaking takot niya ay nangyari na kagabi nang mapagtanto niyang ang kanyang ina, ang kanyang pinakamalupit na kaaway. Naglakad si Clarissa palapit kay Wina. Ang matulis na dulo ng kanyang sapatos ay huminto mismo sa basang-basahan ng dalaga. Ikaw, kayo, utos niya sa mga gwardiya habang itinuturo ang lumang bag ni Wina na nakasabit sa gilid ng locker. Halughugin ninyo ang basurang bag na yan. Walang awang ibinuhos ng gwardiya ang laman ng bag ni Wina sa ibabaw ng kalapit na mesa. Nagkalat ang kanyang mga lumang panyo, isang kupas na pitaka, at ang puting panyo na ibinigay ni Attorney Heses na pilit niyang itinago at iningatan. Kasunod nito, isang maliit na bagay na kumikinang ang gumulong at tumama sa gilid ng mesa. Ang diamanteng singsing ni Clarissa. Ang liwanag na nagmumula sa bato nito ay tila isang mapanuksong na ngiti sa gitna ng mga pudpod at murang kagamitan ni Wina. Isang singhap ng pagkabigla ang dumaan sa mga kasamahan niyang empleyado. Nakita ni Wina ang paglayo nila, tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Ayan ang ebidensya. Patay gutom ka na nga, magnanakaw ka pa. Asik ni Clarissa habang pilit na inilalapit ang mukha kay Wina. Kaya ka pala nagtitiyagang maglinis ng mga inodoro rito para magnakaw ng gamit ng mga bisita. What a pathetic, desperate thief. Call the police. Gusto kong mabulok ang babaeng ito sa kulungan bago pa man sumikat ang araw bukas. Akmang hahawakan ng gwardiya ang magkabilang braso ni Wina upang pusasan ito. Ngunit hindi man lang siya nanlaban. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang lalamunan ay naninikip. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Bakit pa siya lalaban? Kung ang sarili niyang dugo at laman ay kayang ibenta ang kanyang kaluluwa para sa pera, ano pa ba ang halaga kung ituring siyang magnanakaw ng ibang tao? Isang mapait na pagtanggap ang unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Handa na siyang magpatangay sa agos ng kawalan ng katarungan, ngunit bago pa man lumapat ang magaspang na kamay ng gwardiya sa kanyang balat, isang matibay na braso ang humawi sa kanila pabalik. Ang hangin ay biglang napuno ng amoy ng malinis na katad at pamilyar na paboritong kape. Isang malapad na balikat na nakabalot sa isang madilim na suit ang pumosisyon sa harap ni Wina. Nagiging isang hindi matitinag na pader sa pagitan niya at ng malupit na mundo. Napaatras si Clarissa.
Ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makilala kung sino ang biglaang dumating. Ang mga gwardiya ay napatungo, tila nawalan ng tapang sa presensya ng lalaking nakatayo ngayon sa harap nila. Ano ang nangyayari rito, Clarissa? Ang boses ni Attorney Heses ay napakababa, ngunit may dalang bigat na kayang magpayanig sa sinumang makarinig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa kanyang pinsan, isang titig na hindi tumatanggap ng anumang kasinungalingan. Heses, I mean, Attorney, huli sa akto ang babaeng iyan. Nasa bag niya ang nawawala kong singsing. Pilit na ibinalik ni Clarissa ang kanyang tapang. Itinuturo ang nanginginig na si Wina na ngayon ay nakatago sa likod ng malapad na bulto ng abogado. Ipinapatawag ko na ang mga pulis para kunin siya. Dahan-dahang nilingon ni Heses si Wina. Nakita niya ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito, ang pag-atras ng dalaga sa sarili nitong mundo upang takasan ng sakit. Isang kirot ang dumaan sa dibdib ng lalaki. Hindi niya hahayaang may isa na namang inosenteng kaluluwa ang durugin ng kapangyarihan at kasakiman. Humarap siyang muli kay Clarissa. Ang kanyang tindig ay tila isang haring handang makipagdigma para sa kanyang nasasakupan. Walang pulis na dadampot sa kanya ngayong gabi. At kung mayroon mang susubok na hawakan ng babaeng ito ng walang tamang proseso at investigasyon, sisiguraduhin kong matatanggalan kayo ng lisensya bukas na bukas din. Matigas at mariing pahiwatig ni Heses. Inabot niya ang kamay ni Wina na malamig na tila yelo at mahigpit itong hinawakan upang iparating na hindi na siya nag-iisa. Tumaas ang kilay ni Clarissa. Pilit na itinatago ang kaba. At bakit mo siya pinoprotektahan? Sino ka ba para makialam sa pamamalakad ko sa empleyado ko? Itinaas ni Heses ang kanyang baba. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Walang iniiwang puwang para sa anumang pagdududa. I am her lawyer. At mula ngayon, sa akin kayo dadaan bago ninyo siya muling saktan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Attorney Heses ay tila isang malalim at payapang balon, isang malaking kaibahan sa kaguluhan at hiyawan na iniwan nila sa restaurant. Ang bawat butil ng ulan na gumugulong sa labas ng bintana ay naglilikha ng malabong guhit ng liwanag mula sa mga poste sa kalsada. Amoy ng malinis na katad at ang nanunuot na bango ng mamahaling kape ang bumabalot kay Wina habang siya ay nakasandal sa malambot na upuan. Yakap ang kanyang sariling mga braso. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang muntik nang lumunod sa kanya kanina. Itinigil ni Heses ang sasakyan sa gilid ng isang tahimik na parke sa Marikina. Pinatay niya ang makina at ang tanging maririnig na lamang ay ang marahang paghampas ng ulan sa bubungan ng sasakyan na tila isang malungkot na oyayi sa gitna ng gabi. Hindi siya agad nagsalita. Nanatili siyang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga buko-buko ay pumuputi dahil sa diin. Bakit, attorney? Ang boses ni Wina ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Bakit niyo po ginagawa ito? Isang waitress lang po ako. Isang hamak na empleyadong pinagbintangang magnanakaw. Wala po akong maibabayad sa inyo. Dahan-dahang lumingon si Heses sa kanya. Ang kanyang mga mata, na madalas ay malamig at puno ng kalkulasyon, ay ngayon ay may bahid ng isang luma at malalim na pighati. Inabot niya ang kamay ni Wina at sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang makaiwas ang dalaga. Hinawakan niya ang manipis na pulso ni Wina, kung saan ang hugis bituin na piklat ay tila isang piping saksi sa isang madilim na gabi ng nakaraan. Hindi ito tungkol sa pera, Wina. Pabulong na wika ni Heses. Ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog. At hindi ka lang isang hamak na waitress sa paningin ko. Nakikita mo ba ang peklat na ito sa kamay mo? May nakilala akong isang babaeng may ganyan ding marka
Ang pangalan niya ay Elena, ang nakababata kong kapatid. Napatigil si Wina sa paghinga. Ang lungkot sa tinig ng abogado ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang puso. Si Elena ay katulad mo, masipag, mapagmahal, at gagawin ang lahat para sa pamilya. Pagpapatuloy ni Jesus habang ang kanyang paningin ay tila bumabalik sa isang gunita na 10 taon na ang nakalilipas. Nabaon sa utang ang mga magulang namin dahil sa sugal at maling desisyon. At si Elena, sa kagustuhan niyang bayaran ang lahat ng iyon, ay pumasok sa isang trap, isang debt trap na inihanda ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Pinirmahan niya ang bawat dokumentong ibinigay sa kanya. Iniisip na inililigtas niya kami. Huminga ng malalim si Jesus. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 pagsisisi. Noong mga panahong yon, abala ako sa pag-aaral ng batas. Akala ko ayos lang ang lahat. Akala ko ay may oras pa ako para tulungan siya. Pero isang gabi, nakatanggap ako ng tawag. Hindi na kinaya ni Elena ang bigat. Ang huling mensahe niya sa akin ay humihingi siya ng tawad dahil hindi na niya kayang bayaran ang utang na loob na kailanman ay hindi naman niya dapat pinasan. Naramdaman ni Wina ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ang kwento ni Jesus ay tila isang salamin ng kanyang sariling buhay. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pilit na pagngiti sa gitna ng sakit, at ang nakakasakal na utang na loob na tila walang katapusan. Namatay si Elena na may takot sa kanyang mga mata, Wina. Namatay siyang mag-isa dahil huli na ako nang dumating. Ang boses ni Jesus ay naging mas paos, puno ng pagsisisi na tila hindi na kayang burahin ng panahon. At nang makita kita sa restaurant na yon, nang makita ko ang paraan ng pagtingin mo sa iyong ina at ang paraan ng pagtrato sa iyo ni Clarissa, tila bumalik ang lahat. Ang bawat sugat na akala ko ay naghilom na ay muling bumukas. Inilipat ni Jesus ang kanyang kamay mula sa pulso ni Wina patungo sa palad nito. Mahigpit niya itong kinulong sa kanyang mga kamay, isang hawak na puno ng pangako at proteksyon. Ang init na nagmumula sa kanyang balat ay tila nanunuot sa bawat ugat ni Wina. Nagbibigay ng isang uri ng lakas na hindi niya kailanman naramdaman mula sa kanyang sariling pamilya. Humarap si Jesus ng diretso sa kanya. Ang kanyang titig ay tila nagnanais na ibaon ang bawat salitang sasabihin niya sa kaluluwa ng dalaga. Hindi ko nailigtas si Elena, Wina. Pero narito ako ngayon at hinding-hindi ko hahayaang mangyari sa iyo ang nangyari sa kanya. Hindi ako papayag na ubusin ka ng mga taong walang ginawa, kundi gamitin ang kabutihan mo. Naramdaman ni Wina ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdamin na dahan-dahang sumisibol sa gitna ng kanyang pighati. Isang pakiramdam ng pagiging mahalaga, ng pagiging tao na may karapatang ipaglaban. Hindi ako mahuhuli sa pagkakataong ito, Wina. Ang huling pangako ni Jesus bago siya dahan-dahang lumapit, ang kanyang noo ay idinampi sa noo ng dalaga sa isang sandali ng pagbabahagi ng sakit at pag-asa. Pangako ko yan sa iyo at kay Elena. Naiwan ang katahimikan sa loob ng sasakyan, ngunit hindi na ito ang katahimikang nakakasakal. Ito ay isang katahimikang puno ng lihim na alyansa. Isang panimula ng isang laban kung saan ang waitress na dati ay nakayuko ay dahan-dahan nang natututong tumingin sa langit. Ngunit sa likod ng pangakong ito, isang malaking katanungan ang nananatili. Paano haharapin ni Wina ang katotohanang ang kanyang kalaban ay hindi lamang ang mga taong banyag sa kanya, kundi ang mismong dugo na nananalaytay sa kanyang mga ugat? Ang bawat paghinga ni Wina ay tila isang maingat na paghila sa isang manipis na sinulid, natatakot na sa isang pagkakamali ay mapuputol ang katahimikang bumabalot sa kanilang maliit na tahanan. Ang gabi ay malalim na, at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan na dumadaan sa mga butas ng kanilang
bubungang yero, naglilikha ng mga tila pilak na barya sa ibabaw ng maruming sahig. Nakayuko si Wina sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa natutulog na anyo ni Perla. Ang kanyang ina ay mahimbing ang pagkakahimbing. Ang regular na pagtaas at pagbaba ng dibdib nito ay malayo sa drama ng hingal at sakit na ipinapakita nito tuwing umaga. Sa kabilang silid, wala ang mabigat na yabag ni Berto. Alam ni Wina na nasa labas ito, nilulustay ang huling sentimong nakuha mula sa kanyang mga luha sa mga mesa ng sugal. Ito na ang pagkakataon na hinihintay niya. Dahan-dahang lumapit si Wina sa ilalim ng papag ng kanyang ina. Doon, sa gitna ng mga alikabok at mga lumang dyaryo, ay nakatago ang isang baul na gawa sa maitim na kahoy. Ito ang baul ni Lola Rosa, ang tanging bagay na hindi nakuha ni Berto dahil sa bigat nito at sa paniniwalang wala itong lamang ginto. Ngunit para kay Wina, ang laman nito ay higit pa sa anumang kayamanan. Ipinatong ni Wina ang kanyang mga kamay sa magaspang na ukit ng kahoy. Naramdaman niya ang lamig ng bakal na kandado. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang maliit at kinakalawang na susi na matagal na niyang itinatago sa loob ng kanyang medyas. Ang dahan-dahang pagpasok ng susi sa butas at ang marahang pag-ikot nito ay nagpadama ng isang maliit na panginginig sa kanyang mga daliri. Walang anumang tunog ang lumabas, tila ba maging ang mga gamit sa loob ng bahay ay nakikiramay sa kanyang pagnanakaw ng sarili niyang karapatan. Nang bumukas ang takip ng baul, ang amoy ng lumang papel at gamit na may halong bango ng tuyong sampagita ang sumalubong sa kanya. Isang matinding pangungulila ang gumuhit sa kanyang dibdib. Sa ibabaw ng mga lumang barot saya ni Lola Rosa, nakita niya ang isang makapal na sobrang kulay kape. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ng sobre. Sa loob nito ay ang orihinal na titulo ng lupa, ang lupang kinatatayuan ng kanilang barong-barong, ang lupang pilit na kinukuha ni Berto at Perla upang ibenta. Binasa niya ang pangalan sa ibaba, Rosalia Dalisay. Sa tabi nito ay ang pangalan niya bilang nag-iisang tagapagmana. Isang butil ng luha ang pumatak sa plastik. Natakip ng dokumento. Naalala ni Wina ang magagaspang, ngunit mapagmahal na kamay ni Lola Rosa habang sinusuklay ang kanyang buhok noong bata pa siya. Wina, anak, ang lupang ito, ang tanging may iwan ko sa'yo. Huwag mong hahayaang kunin ito ng sinuman dahil ito ang iyong ugat. Ito ang iyong tahanan. Tila bulong ng hangin sa kanyang pandinig. Lola, patawarin niyo po ako. Pabulong na panalangin ni Wina sa hangin. Akala ko po ay inililigtas ko si nanay, pero ako pala ang unti-unti nilang pinapatay. Mabilis niyang isinilid ang dokumento sa loob ng kanyang damit. Idinikit ito sa kanyang balat na tila isang panangga. Ito ang kanyang alas. Ito ang katotohanang magpapalaya sa kanya mula sa mga anino ng panlilinlang. Akma na niyang isasara ang baul nang makaramdam siya ng isang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang dahan-dahang pagpihit ng hawakan ng pinto ay naglikha ng isang maliit na paggalaw sa pagitan ng kahoy at ng hamba. Ang liwanag mula sa poste sa labas ay biglang pumasok sa silid, nagdadala ng isang mahabang anino na tumama mismo sa paanan ni Wina. Napatigil ang tibok ng puso ni Wina. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa gilid ng baul. Ang amoy ng alak at mura na sigarilyo ay biglang naging matapang, nanunuot sa kanyang ilong. Anong ginagawa mo riyan, Wina? Ang boses ni Berto ay tila isang malalim na ungol mula sa dilim. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang kanyang anyo ay tila isang dambuhalang hayop na handang sumakmal. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatitig sa nakabukas na baul at sa nanginginig na mga kamay ng dalaga. Hindi makagalaw si Wina.
Ang dokumentong nasa loob ng kanyang damit ay tila nagliliyab sa init. Isang lihim na nagbabadyang sumabog. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis at kinakabahang paghinga ni Wina at ang dahan-dahang paglapit ng mabibigat na yabag ni Berto sa kanyang kinaroroonan. Paano mo ipagtatanggol ang iyong huling pag-asa kung ang kalaban ay nasa harap mo na at wala ka ng matakbuhan? Ang bawat yabag ni Berto sa sahig na gawa sa kawayan ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang amoy ng alak na nagmumula sa kanyang hininga ay humahalo sa amoy ng pawis at dumi. Isang kombinasyon na nagpabaliktad sa sikmura ni Wina. Nanatiling nakaluhod ang dalaga sa tabi ng baul. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa tela ng kanyang damit kung saan nakatago ang titulo ng lupa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang maliit na hayop na nasasakal sa loob ng kanyang dibdib. Ibigay mo sa akin ang kinuha mo, Wina. Ang boses ni Berto ay naging isang mapanganib na bulong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng kasakiman na matagal na niyang itinatago sa likod ng mga pekeng ngiti. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Alam kong hawak mo ang dokumentong kailangan namin. Wala akong kinuha, Berto. Gamit lang ito ni Lola Rosa. Sagot ni Wina. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na sa takot. Sa isang iglap, dinaluhong siya ni Berto. Ang malalaki at magagaspang nitong kamay ay humablot sa kanyang balikat. Itinayo siya ng sapilitan at idiniin sa dingding na gawa sa lumang plywood. Naramdaman ni Wina ang sakit ng pagkakauntog ng kanyang ulo at ang bawat paghinga ni Berto sa kanyang muka ay tila isang lason na nagpapadilim sa kanyang paningin. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nakita ko ang pagtatago mo. Singhal ni Berto. Nagsimulang kapkapin ng lalaki ang katawan ni Wina. Pilit na hinahanap ang sobrang itinatago nito sa ilalim ng kanyang damit. Ang takot ni Wina ay napalitan ng isang matinding pandidiri. Ang bawat pagdampi ng kamay ni Berto sa kanyang balat ay tila isang uod na gumagapang, nag-iiwan ng malansang bakas. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, Berto! Sigaw ni Wina habang pilit na nanlalaban. Ginagamit ang kanyang mga kuko upang kalmutin ang braso ng lalaki. Dahil sa galit, mas lalong hinigpitan ni Berto ang pagkakahawak sa kanya. Ang katawan ng dalaga ay tila isang laruan sa laki ng lalaki. Nagawang makawala ni Wina sa isang pagkakataon at mabilis na tumakbo patungo sa maliit nilang kusina. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humablot sa ibabaw ng lamesa hanggang sa maramdaman niya ang malamig at matalas na bakal ng isang maliit na kutsilyo na ginagamit sa paghiwa ng sibuyas. Huwag kang lalapit! Pagbabanta ni Wina, ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakatutok ang kutsilyo kay Berto. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang apoy ng determinasyon ay nagsisimula ng magliyab. Huwag mo akong ituring na parang basura, Berto. Hindi na ako ang dating Wina na tahimik lang. Huminto si Berto. Isang mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit bago pa man siya makagawa ng susunod na hakbang, ang ilaw sa silid ay biglang bumukas. Nakatayo sa pintuan ng silid si Perla. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang muka ay hindi na ang muka ng isang inang may sakit, kundi isang babaeng puno ng paninibugho at puot. Ang kanyang paningin ay hindi nakatuon sa kutsilyong hawak ni Wina, kundi sa malapit na distansya ng kanyang anak at ng kanyang kinakasama. Anong ginagawa ninyo? Ang boses ni Perla ay tila isang matalim na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nay, tulungan niyo po ako. Gusto ni Berto na kunin ang titulo ni Lola. Pinagtangkaan niya po ako. Sigaw ni Wina. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanyang puso sa pag-aakalang ipagtatanggol siya ng kanyang ina. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na nadurog nang mabilis na lumapit si Perla. Sa halip na yakapin ng anak,
Isang malakas na pagtama ng palad ang dumapo sa pisngi ni Wina. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na natamo niya kanina. Ang bawat daliri ni Perla ay nag-iwan ng pulang marka sa maputing balat ng dalaga. Ahas ka! Asik ni Perla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kaya ka pala nagmamadaling umuwi at nagkukulong dito dahil inaagaw mo ang asawa ko? Pinatira kita rito, pinakain, at tiniis ang lahat. Tapos ito ang igaganti mo sa akin? Napaatras si Wina. Ang kutsilyo ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay at lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na itinapon sa semento at nadurog sa libo-libong piraso. Ang sampal ni Perla ay hindi lamang sa kanyang pisngi tumama, kundi sa bawat alaala ng pagmamahal na inakala niyang mayroon sila. Nay, hindi po totoo yan. Si Berto ang lumapit sa akin. Pautal-utal na paliwanag ni Wina, habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mukha. Huwag mo akong tawaging Nay. Walang anak na ahas sa pamamahay na ito. Sigaw muli ni Perla habang itinatago si Berto sa kanyang likuran. Tila ba ito ang biktima? Ibigay mo sa amin ang papel na kinuha mo sa baul at pagkatapos ay lumayas ka. Lumayas ka bago ko pa makalimutan na galing ka sa sinapupunan ko. Sa gitna ng sakit at pagtataksil, naramdaman ni Wina ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hibla ng utang na loob na nagtali sa kanya sa bahay na ito ay biglang naputol. Tumingin siya kay Perla, isang babaeng mas pinili ang isang mambubugbog at manunugal kaysa sa sariling dugo. Sa gabing iyon, hindi lamang ang titulo ng lupa ang hawak ni Wina, kundi ang mapait na katotohanan. Wala na siyang ina at ang bahay na kanyang pinagsilbihan ay naging kanya na ring libingan. Ano ang gagawin mo kapag ang huling taong inaasahan mong magliligtas sa iyo ay ang siya ring huling taong wumasak sa iyong buong pagkatao? Ang bawat hakbang ni Wina palayo sa kanilang barong-barong ay tila pagtulak sa isang dambuhalang pader ng kadiliman. Wala siyang dalang kahit anong gamit, maliban sa suot niyang basang damit at ang titulo ng lupa na nakadiin sa kanyang dibdib. Tila ba ito ang huling piraso ng kanyang puso na pilit niyang isinasalba? Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa hapdi ng pisngi niyang sinampal ng sarili niyang ina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang piping hiyaw ng pag-iisa sa gitna ng malawak at malupit na mundo. Hindi na siya lumingon pa. Alam niyang sa likod ng pintuang iyon, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay ay mas piniling yakapin ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ang bawat luha na pumapatak mula sa kanyang mga mata ay tila mga butil ng kristal na nadudurog sa maputik na kalsada. Wala na ang takot. Ang natira na lamang ay ang isang uri ng pagkapagod na tila umaabot hanggang sa kanyang mga buto. Naglakad siya sa gilid ng highway. Hindi alintana ang mga rumaragasang sasakyan na nagpapatalsik ng tubig sa kanyang mga binti. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa malayo, sa lugar kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagdidiklap tila mga bituin na mahirap abutin. Sa kanyang isipan, ang tanging boses na naririnig niya ay ang pangako ni Attorney Heses, "Hindi ako mahuhuli sa pagkakataong ito." Iyon na lamang ang tanging mitya ng pag-asa na nagpapanatili sa kanyang mga paa na kumilos. Nang marating niya ang gusali, kung nasaan ang opisina ni Heses, ang kanyang katawan ay nagsisimula na ring sumuko. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang panginginig at ang kanyang mga labi ay naging kasing puti na ng papel. Ang gwardiya sa lobby ay nag-atubili pang papasukin siya dahil sa kanyang hitsura, ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay sapat na upang hindi siya mapigilan. Sumakay siya sa elevator. Ang marahang pag-angat nito ay nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Nang bumukas ang pinto sa palapag ni Heses,
Ang liwanag na nagmumula sa opisina ay tila isang banal na kanlungan. Doon, sa likod ng malaking glass door, ay nakita niya ang silueta ng abogado na abala pa rin sa pagbabasa sa ilalim ng kanyang lampara. Sa isang marahang pagtulak sa pinto, pumasok si Wina. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang damit patungo sa makintab na sahig, ang pamamaga ng kanyang pisngi at ang nanginginig niyang anyo ay sapat na upang sabihin ang lahat. Mabilis na tumayo si Hess. Ang bawat paghakbang niya patungo kay Wina ay puno ng pag-aalala na hindi niya kayang itago. Inabutan niya ang dalaga bago pa man ito tuluyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang malalakas na braso ay binalot si Wina, isang yakap na hindi humihingi ng anuman, kundi ang magbigay ng seguridad at init. Wina, anong nangyari? Ang boses ni Jesus ay punong-puno ng tensyon at sakit habang dahan-dahang itinaas ang baba ng dalaga upang makita ang marka ng sampal sa pisngi nito. Wala na po akong matuluyan, attorney. Pabulong na sagot ni Wina. Ang kanyang boses ay tila isang malit na kislap ng apoy na malapit nang mamatay sa gitna ng ulan. Wala na po akong nanay. Hindi sumagot si Jesus, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit para sa mga taong gumawa nito sa kanya. Dahan-dahan niyang inalalayan si Wina patungo sa isang komportableng sofa. Kinuha niya ang isang makapal na kumot at maingat na ibinalot ito sa dalaga. Ang bawat kilos ni Jesus ay may kasamang lambing na tila ba hawak niya ang pinakamarupok na porselana sa mundo. Dito ka muna sa safe house ko, Wina. Walang makakasakit sa iyo rito. Walang Perla, walang Berto, at walang Clarissa na makakalapit sa iyo. Ang boses ni Jesus ay naging mas matatag, isang pangako na tila itinatala sa mga bituin. Magpahinga ka na muna. Iligtas mo ang lakas mo para sa bukas. Inabot ni Wina ang kamay ni Jesus. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa malaking palad ng lalaki. Bakit niyo po ito ginagawa para sa akin? Hindi niyo naman po ako kaano-ano. Nakaluhod si Jesus sa harapan ni Wina. Ang kanyang titig ay nakapako sa mga mata ng dalaga. Dahan-dahan niyang inalis ang ilang hibla ng buhok na nakadikit sa basang noo ni Wina. Dahil sa mundong ito na puno ng mga taong nagnanakaw ng buhay ng iba, kailangan mo ng isang taong marunong magbalik nito sa iyo. At dahil ipinangako ko kay Elena at sa sarili ko na hindi ka matatapos ng mag-isa, nanatiling nakatitig si Wina sa mga mata ni Jesus. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi dala ng kawalan ng pag-asa, kundi ng katiyakan. Ngunit sa likod ng katahimikang yon, alam niyang ang digmaang ito ay kakasimula pa lamang. Ang titulo ng lupang hawak niya ay hindi lamang papel. Ito ang magsisilbing sandata na wawasak sa huling ugnayan niya sa kanyang mapait na nakaraan. Habang dahan-dahang ipinipikit ni Wina ang kanyang mga mata sa ilalim ng pangangalaga ni Jesus, isang tanong ang naiwan sa hangin. Hanggang saan ang kayang gawin ni Perla kapag nalaman niyang ang anak na itinuring niyang basura ay hawak na ang susi sa kanilang pagkagiba? Ang bawat gabi sa loob ng safe house ay tila isang dahan-dahang pagtahi sa isang punit-punit na tela. Ang paligid ay balot ng kapayapaan, malayo sa ingay ng mga riles, at sa nakakasakal na boses ni na Perla at Berto. Ang amoy ng sariwang pintura at bagong labang mga kurtina ay nagbibigay kay Wina ng isang uri ng ginhawa na akala niya ay sa mga panaginip lamang matatatagpuan. Ngunit sa likod ng bawat sandali ng katahimikan, nananatili ang takot na baka sa isang iglap ay magising siyang muli sa gitna ng kanyang lumang buhay. Sa loob ng maliit na library, ang tanging maririnig ay ang marahang paglipat ng mga pahina ng dokumento at ang mahinang paghila ng hininga ni Attorney Hess. Ang liwanag mula sa desk lamp ay naglilikha ng isang bilog ng dilaw na sinag sa ibabaw ng mesa, kung saan nagkalat ang mga litrato, resibo, at ang orihinal na titulo ng lupa na iningatan ni Wina. Kailangan mong uminom nito.
Kanina mo pa tinititigan ang mga papel na yan nang hindi kumukurap. Wika ni Jesus habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na kape sa tabi ni Wina. Ang marahang pagtama ng porselana sa kahoy na mesa ay tila isang malambot na himig sa gitna ng seryosong gabi. Tumingala si Wina. Ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng pagod, ngunit may bago ng ningning ng determinasyon. Salamat, attorney. Hindi ko lang po akalain na ganito pala kalawak ang ginagawa nilang panloloko sa akin. Ang akala ko, tungkol lang ito sa lupa ni Lola. Naupo si Jesus sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalaga na may kasamang hindi maipaliwanag na paghanga. Hindi lang ito basta lupa, Wina. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at kung paano nila ginagamit ang mga taong katulad mo para pagtakpan ang kanilang mga dumi. Dahan-dahang ininom ni Wina ang kape. Ang init nito ay gumagapang sa kanyang lalamunan, pababa sa kanyang dibdib, nagbibigay ng lakas na kailangan niya upang harapin ang mga katotohanang unti-unting lumalabas. Habang magkasama silang nagtatrabaho sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang distansya sa pagitan nila ay tila dahan-dahang naglalaho. Ang bawat sulyap, ang bawat aksidenteng pagdampi ng kanilang mga daliri habang inaabot ang isang dokumento ay nagdadala ng isang uri ng kuryente na hindi kayang ipaliwanag ng batas. Isang makapal na folder ang binuksan ni Jesus. Ito ang resulta ng lihim na investigasyon na ipinagawa niya tungkol sa mga transaksyon ni Clarissa sa loob ng restaurant. Habang binabasa ni Jesus ang bawat linya, ang kanyang mga kilay ay nagkakasalubong at ang kanyang panga ay tumitigas sa galit. Wina, tingnan mo ito. Seryosong sabi ni Jesus habang itinuturo ang isang listahan ng mga bayad na nakapangalan sa isang shell company. Ang kumpanyang ito ang bumibili ng lupa ng lola mo mula kay Berto. Pero alam mo ba kung sino ang may-ari ng kumpanyang ito? Inilapit ni Wina ang kanyang mukha sa dokumento. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis nang makita ang pirma sa ibaba ng kontrata. Isang pamilyar na kurbada ng mga letra. Isang pirma na madalas niyang makita sa kanyang payslip bago siya nasuspinde. Clarissa Rivamonte, pabulong na basa ni Wina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkagulat. Bakit siya bibili ng lupa sa amin? At paano sila nagkakilala ni Berto? Hindi lang niya basta binibili ang lupa, Wina. Ginagamit niya ang perang ninanakaw niya mula sa pondo ng restaurant upang bayaran si Berto. Paliwanag ni Jesus, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang lupang pag-aari mo ang gagamitin nilang collateral para sa isang mas malaking utang. Balak nilang itayo roon ang isang warehouse para sa mga smuggled na kagamitan. Ikaw ang ginawa nilang pain at panakip-butas sa kanilang ilegal na gawain. Naramdaman ni Wina ang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat pirasong papel sa harap niya ay tila naging mga matatalim na kutsilyo. Si Clarissa, ang babaeng humamak sa kanyang dignidad, at si Berto, ang lalaking nambugbog sa kanya. Silang dalawa ay magkasabwat upang ubusin ang huling natitira sa kanya. Attorney, paano nila nakuha ang pirma ko sa loan agreement? Tanong ni Wina. Ang kanyang mga mata ay nanunubig na sa galit dahil ang dokumentong ipinapirma nila sa iyo noong gabi na akala mo ay insurance para sa ina mo, iyon ang deed of sale na blanko ang pangalan ng bumibili. Sagot ni Jesus. Inabot niya ang kamay ni Wina at mahigpit itong hinawakan. Pero huwag kang mag-alala. Ang ebidensyang ito ang wawasak sa kanila. Hindi nila alam na ang bawat hakbang nila ay nakatala na sa atin. Sa gitna ng katahimikan ng library, isang kakaibang pakiramdam ang lumalaki sa pagitan ni Wina at Jesus. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa katarungan. Ito ay naging tungkol sa kanilang dalawa. Ang isang lalaking naghahanap ng pagtubos sa nakaraan at ang isang babaeng natututong tumayo mula sa pagkakadapa. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, ang telepono ni Wina na nakapatong sa mesa ay biglang umilaw. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag
At kasunod nito ay isang mensahe na may kasamang larawan. Nang buksan ni Wina ang mensahe, ang tasa ng kape sa kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang hiwalay sa kanyang pagkakahawak at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabagbag ng porselana ay hindi niya narinig dahil ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa larawan. Si Perla, ang kanyang ina, na nakatali sa isang upuan at may nakatutok na baril sa ulo, habang sa background ay makikita ang pamilyar na pader ng opisina ni Clarissa. Attorney? Ang tanging lumabas sa bibig ni Wina bago siya tuluyang mawalan ng lakas. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Wina kapag ang buhay ng ina na nalinlang siya ay muling itinaya sa isang laro kung saan wala silang katiyakang mananalo. Ang bawat segundo ng pananatili ni Wina sa loob ng safe house ay tila naging isang dantaon ng paghihirap nang makita ang larawan sa kanyang telepono. Ang malamig na pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo pababa sa kanyang leeg. At ang kanyang mga kamay ay naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila binabatak ng dalawang magkaibang puwersa. Ang galit sa pagtataksil ng kanyang ina at ang likas na pagmamahal na nakatali sa kanyang pusod mula nang siya ay isilang. Wina, huminga ka. Tingnan mo ako. Ang boses ni Attorney Jesus ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Inabot niya ang mga nanginginig na kamay ng dalaga. Pinipigilan ang pagbagsak ng telepono sa sahig. Ang kanyang titig ay matatag. Pilit na hinahatak si Wina pabalik sa realidad mula sa bangungot na bumabalot dito. Isang mensahe ang muling pumasok sa telepono. Hindi na ito larawan, kundi isang video. Sa kabila ng takot, pinindot ni Wina ang play button. Sa screen, makikita si Perla na nakaupo sa sahig ng kanilang madilim na kusina. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay mugto sa pag-iyak. At ang kanyang buong katawan ay tila nanginginig sa matinding pighati. May hawak siyang isang maliit na bote na may nakakatakot na bungo sa etiketa. Isang lason na ginagamit sa mga daga. Wina, anak, patawarin mo ako, sabi ni Perla sa video. Ang kanyang tinig ay nanginginig at puno ng matinding pagsisisi. Matagal ko nang dala ang bigat ng mga nagawa ko at araw-araw ko itong pinagsisisihan. Hindi ko na alam kung paano ko mababawi ang tiwalang nawala sa iyo. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Sana balang araw ay magawa mo akong maintindihan kahit hindi mo man ako mapatawad ngayon. Ang tanging hangad ko ay makahanap ka ng kapayapaan sa kabila ng lahat ng nangyari. Sandaling tumahimik ang video habang bakas sa kanyang mukha ang pagod at matinding emosyon. Kasunod nito, mabilis na ininom ni Perla ang laman ng bote. Ang kanyang katawan ay biglang naging matigas. Ang kanyang mga mata ay nanumbalik sa itaas at dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng kanyang katawan sa semento ay naglikha ng isang mapurol na pagyanig na tila dumaan din sa buong pagkatao ni Wina. Pagkatapos noon ay muling naghari ang nakatatakot na katahimikan sa video bago ito tuluyang naputol. Nanay! Hindi! Kailangan ko siyang puntahan, attorney. Mamamatay siya. Ang yaw ni Wina ay punong-puno ng desperation. Akma siyang tatakbo patungo sa pintuan, hindi inaalintana ang panganib na naghihintay sa labas. Ang bawat kalamnan niya ay handang sumugod sa apoy, mailigtas lamang ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Kahit na ang babaeng yon ang siyang pumatay sa kanyang dignidad. Ngunit bago pa man mahawakan ni Wina ang doorknob, isang malakas na braso ang humarang sa kanya. Hinablot ni Jesus ang kanyang balikat at hinarap siya sa kanya. Ang mga mata ng abogado ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang malamig at matalas na obserbasyon. Wait, Wina. Makinig ka sa akin. Isang trap ito. Matigas na wika ni Jesus. Ang boses ay puno ng awtoridad na tila pader na humaharang sa emosyon ni Wina. Anong trap? Attorney. Uminom siya ng lason. Nakita ko. Nakita ko siyang bumagsak.
Ang boses ni Wina ay naging matinis sa paghagulhol. Pilit siyang kumakawala. Sa pagkakahawak ng abogado, ang kanyang mga kuko ay binaon sa braso ni Jesus sa gitna ng kanyang pagkataranta. Hindi siya binitawan ni Jesus. Sa halip, kinuha niya muli ang telepono at muling ipinalabas ang huling bahagi ng video. Tingnan mong mabuti, Wina. Gamitin mo ang mga mata mo, hindi ang takot mo, panoorin mo ang pagbagsak niya. Itinapat ni Jesus ang screen sa harap ng mukha ni Wina. Sa simula, ang nakita lamang ni Wina ay ang sakit. Ngunit habang paulit-ulit na ipinapakita ni Jesus ang sandali ng pagbagsak ni Perla, may isang detalyeng nagsimulang lumitaw. Ang bawat paggalaw ng kanyang ina ay tila masyadong kalkulado. Bago tuluyang tumama ang ulo nito sa sahig, bahagyang dahan-dahang ibinaba ni Perla ang kanyang siko upang saluhin ang sariling bigat. Isang natural na reaksyon ng isang taong hindi naman talaga nawawalan ng malay. At tingnan mo ang bote, Wina. Pagpapatuloy ni Jesus habang inizoom ang imahe. Ang label ay nakadikit pa ng bago. Pero tingnan mo ang likidong tumulo sa gilid ng labi niya. Masyadong malapot, masyadong madilim. Napatigil si Wina sa kanyang paglaban. Ang kanyang paghinga ay nananatiling mabilis. Ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimulang magising mula sa pagkakalunod sa emosyon. Pinagmasdan niyang mabuti ang mantsa sa sahig sa tabi ng ulo ng kanyang ina. Kinuha ni Jesus ang telepono at itinapat sa liwanag. Iyan ay hindi lason, Wina, at lalong hindi iyan gamot. Iyan ay toyo na hinaluan ng kaunting cornstarch para magmukhang malapot. At ang bote? Isang lumang lalagyan lang iyan na binalutan ng bagong print na label. Napaatras si Wina at muling nanghina ang kanyang mga tuhod. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi takot ang nangingibabaw sa kanya, kundi isang mabigat na halo ng sakit at matinding emosyon na hindi niya inaasahang mararamdaman. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang pisngi ay tila bumabalik sa lahat ng alaala at sugat na matagal niyang kinikimkim. Ang mga hikbi na kanina'y puno ng pag-asa at pagkalito ay napalitan ng mas masakit na pag-unawa sa mga nangyayari at sa mga salitang kanyang narinig. Sa harap ng katotohanang unti-unting bumubukas sa kanya, naramdaman ni Wina na tila gumuho ang lahat ng dati niyang pinaniniwalaan. At ngayon ay kailangan niyang harapin ang bigat ng realidad, gaano man ito kasakit o kahirap tanggapin. Ginawa niya uli ito sa akin. Ginamit niya ang buhay niya para lang pabalikin ako. Pabulong na sabi ni Wina. Ang kanyang boses ay tila isang patay na kislap. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nakakabiinging kamanhiran. Ang bawat alaala ng kanyang pag-aalaga kay Perla tuwing inaatake ito sa puso ay tila naging mga mantsa ng putik sa kanyang kaluluwa. Humarap si Jesus sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng proteksyon na tila isang gintong baluti. Dahan-dahan niyang inalis ang mga luha sa pisngi ni Wina gamit ang kanyang mga hinlalaki. Ang dampi ng kanyang balat ay tila isang pangako na hinding-hindi na muling mauubos ang dalaga sa kamay ng ibang tao. Huwag kang babalik doon, Wina. Dahil sa sandaling tumuntong ka sa pintuang yon, tuluyan na nilang makukuha ang lahat sa iyo. Seryosong babala ni Jesus. Hayaan mo silang maglaro sa sarili nilang dumi. Ngayon, oras na para tayo naman ang gumawa ng hakbang. Tumingin si Wina sa bintana, sa madilim na kalangitan, kung saan ang mga bituin ay tila mga piping saksi sa kanyang pagbabago. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng malambot na pagmamahal, ay dahan-dahang nagiging kasing tigas ng diamante. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Attorney? Tawag ni Wina. Ang kanyang boses ay malamig na tila yelo. Kung hindi po laso ng ininom niya, nasaan po ang totoong panganib? Saktong pagkasabi niyon, isang malakas na pagyanig sa pintuan ng safe house ang nagpabaling sa kanilang atensyon. Ang bawat paghampas sa labas ay tila isang pagtatangka ng kadiliman na pasukin ang huling kanlungan ni Wina. Ang bawat marahas
Napaghampas ng kamao sa makapal na kahoy ng pinto, ay naglikha ng isang nakabibinging dagundong na tila yayanig sa buong pundasyon ng safe house. Ang bawat yanig ay nagdudulot ng pagkalog sa mga kristal na baso sa loob ng kabinet na naglilikha ng isang mahinang tunog ng pag-uumpugan ng mga bubog sa gitna ng nakabibinging tensyon. Ngunit bago pa man muling dahapo ang anumang kamay sa pinto, ang mga yabag ng mabibigat na sapatos ng mga tauhan ni attorney, Jesus ay mabilis na umalingaw sa labas, kasunod ng mga boses na nag-uutos ng katahimikan at pagalis. Nanatiling nakatayo si Wina sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang takot na dati ay tila isang lason sa kanyang sistema ay ngayon ay naging isang malamig na baluti. Ang bawat pagtatangka ni Berto at Perla na pasukin ang kanyang mundo ay lalong nagpapatibay sa kanyang desisyon. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Huwag kang matakot, Wina. Hindi sila makakapasok dito. Ang boses ni Jesus ay tila isang malambot na dampi ng sutla sa gitna ng magaspang na realidad. Lumapit siya sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng determinasyon na hindi matitinag. Ngayon, kailangan nating paghandaan ang bukas. Hindi na ito tungkol sa pagtatanggol. Ito ay tungkol na sa pagsulong. Ang mga sumunod na oras ay naging isang malalim na paglalakbay ng pagbabago para kay Wina. Sa loob ng isang silid na puno ng mga salamin, pinagmasdan niya ang sarili niyang anyo. Wala na ang gusot-gusot na uniforme ng waitress, wala na ang amoy ng klorina at napanis na pagkain. Sa halip, ang kanyang balat ay dahan-dahang binalot ng isang trahe na kulay madilim na asul, isang kulay na tila ang kalaliman ng dagat sa gitna ng gabi. Ang tela nito ay marahang humahaplos sa kanyang katawan, nagbibigay ng isang tindig na matagal na niyang kinalimutan na mayroon siya. Hindi ito isang makeover na naglalayong gawin siyang ibang tao. Ito ay isang pagpukaw sa babaeng matagal nang ibinaon ng kahirapan at pang-aabuso. Pumasok si Jesus sa silid, ang kanyang anyo ay kagalang-galang sa kanyang itim na tuxedo. Huminto siya sa likuran ni Wina. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa malaking salamin. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Wina ang init na nagmumula sa lalaki. Isang init na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang damit. "You look powerful, Wina," pabulong na wika ni Jesus. Inabot niya ang isang maliit na kahon at inilabas ang isang manipis na kwintas na may maliit na pendant na diamante. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa leeg ni Wina. Ang marahang pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat ng dalaga ay nagpadama ng isang kuryente ng kilig na nagpahinto sa tibok ng puso ni Wina ng ilang segundo. "This is not just jewelry. Consider this your shield." "Salamat, attorney." Tugon ni Wina. Ang kanyang boses ay may bago ng lalim ng paninindigan. "Pero alam ko pong hindi ang damit o ang alahas ang tatapos sa laban na ito." "Tama ka." Ang ngiti ni Jesus ay may halong pagmamalaki. "Ang katotohanang bitbit mo at ang tapang mong harapin sila, iyan ang tunay mong sandata. Clarissa thinks she owns the night because she's the host of the charity gala. Little does she know, she's just setting the stage for her own downfall." Dumating ang gabi ng charity gala sa isang marangyang hotel sa Makati. Ang paligid ay balot ng kislap ng mga chandelier at ang amoy ng mamahaling alak at mga bulaklak na tila nanggagaling sa ibang mundo. Ang bawat tawanan ng mga elitistang bisita ay naglilikha ng isang masayang ingay. Habang sa gitna ng entablado, si Clarissa ay nakatayo sa kanyang gintong gown. Ang mukha ay puno ng ngiti ng tagumpay at kapangyarihan. Naglalakad si Clarissa sa gitna ng mga bisita. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-angkin sa buong silid. "Thank you for coming, everyone. Tonight is about giving back." Wika niya sa mic. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pekeng kabutihan na tila isang matamis na lason. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, ang malalaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok sa loob.
naglilikha ng isang mahabang anino na dahan-dahang gumagapang patungo sa gitna. Ang bawat bisita ay napatigil sa kanilang pagkukwentuhan at maging ang musika ay dahan-dahang humina hanggang sa muling maghari ang isang nakabibinging katahimikan. Naglalakad pumasok si Attorney Jesus Rivamonte. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Ngunit hindi ang abogado ang kumuha sa atensyon ng lahat, kundi ang babaeng nakakapit sa kanyang braso. Si Wina, na may tuwid na likod at mga matang hindi kumukurap, ay naglalakad sa gitna ng karamihan. Ang bawat pag-alon ng kanyang asul na gown ay tila isang hamon sa lahat ng mga taong humamak sa kanya. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Clarissa, ang nangiti sa mukha ng tagapamahala ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang matinding gulat at takot na tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Tumayo si Wina sa tapat ng entablado. Ang kanyang presensya ay tila isang kidlat sa gitna ng isang maaliwalas na langit. Isang munting katanungan ang umaling-awngaw sa buong bulwagan. Isang bulong na dahan-dahang naging isang malakas na hiyaw sa isipan ng lahat. Paano nagawang bumangon ng isang basurang waitress upang maging reyna ng sarili niyang katarungan? Ang charity gala ay kakasimula pa lamang, ngunit ang huling sayaw ay tila itinakda na para sa isang taong hindi kailanman inasahang darating. Ang bawat ilaw sa loob ng marangyang ballroom ay tila naging mga piping saksi sa tensyong bumabalot sa pagitan ni Wina at Clarissa. Ang kislap ng mga diamante at ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay biglang naging malamig at walang buhay. Sa gitna ng entablado, ang hawak ni Clarissa na mikropono ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri ay nagpapakita ng takot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng makapal na make-up. Jesus, anong ibig sabihin nito? Bakit mo kasama ang magnanakaw na yan? Ang boses ni Clarissa ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng kaba na nagsisimulang lumamon sa kanyang pagkatao. Hindi sumagot si Attorney Jesus. Sa halip, isang marahang tango ang ibinigay niya sa dako ng technical booth sa likuran. Ang puting liwanag sa dambuhalang screen sa likod ng entablado ay biglang nagbago. Hindi ang video ng charity project ang lumabas, kundi isang malabong kuha mula sa isang hidden camera. Sa video, malinaw na makikita ang opisina ni Clarissa, ang bawat pag-ikot ng mga dokumento sa ibabaw ng kanyang mesa at ang pagpapalitan ng makakapal na sobre ng pera sa pagitan niya at ni Berto ay naging malinaw na tila sikat ng araw. Isang sabay-sabay na paghila ng hininga ang dumaan sa buong bulwagan. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila naging isang malakas na alingawngaw ng paghuhusga. Ang mga mata ng mga makapangyarihang tao sa lipunan ay unti-unting napako kay Clarissa, na ngayon ay tila isang kandilang dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng katotohanan. Hindi iyan totoo! Gawa-gawa lang yan! Hiyaw ni Clarissa. Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Jesus, pinsan mo ako. Paano mo nagagawang sirain ang dangal ng sarili mong pamilya? Ang dangal, Clarissa, ay hindi ninanakaw. Ipinaghihirapan ito. Ang boses ni Jesus ay umalingawngaw sa buong silid, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang pamilya ay hindi proteksyon para sa mga krimen mo. Dahan-dahang humakbang si Wina patungo sa entablado. Ang bawat pagdampi ng kanyang sapatos sa pulang carpet ay tila isang pagtapak sa bawat alaala ng panlalait na tinanggap niya rito. Huminto siya sa paanan ng hagdan kung saan nakatayo si Perla sa isang gilid, nakayuko at pilit na nagtatago sa likod ng mga bisita. Nay! Tawag ni Wina. Ang boses niya ay hindi galit, kundi puno ng isang uri ng pagod na tila dumaan sa libu-libong gabi ng pagtitiis. Napaangat ng tingin si Perla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot nang makita ang anak na dati ay itinuturing niyang sunod-sunuran. Sa harap ng lahat ng mga taong ito,
Ang maskara ng kanyang pagiging may sakit ay tuluyan ng natanggal. Wina, anak, makinig ka. Pautal-utal na simula ni Perla. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng kanyang lumang saya. Ginawa ko lang naman ang lahat para sa atin, para hindi na tayo maghirap. Para sa atin o para sa inyo ni Bertonay? Putol ni Wina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa ina. Isang titig na nagnanais na makakita ng kahit katiting na pagsisisi. Ipinagpalit mo ang buhay ko para sa isang pirasong papel. Ipinagpalit mo ang pagkatao ko para sa perang hindi naman sayo. Ang lupang iniwan ni Lola Rosa. Iyon na lang ang tanging malinis na alaala natin. Pero maging iyon ay dinumihan mo. Biglang lumitaw si Berto mula sa gilid ng kurtina. Ang kanyang mukha ay pulang-pula at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa screen. Walang hiya kayo. Akala nyo ba ay matatalo nyo ako sa ganitong paraan? Akmang susugod si Berto patungo kay Wina. Ang kanyang malalaking kamay ay nakakuyom tila handang manakit. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang mga tauhan ng NBUy na kanina pa nakatago sa gitna ng karamihan ay mabilis na humarang. Ang marahang pagpihit ng mga bakal na posas at ang matatag na pagkakahawak ng mga awtoridad sa braso ni Berto ay naging huling tunog ng kanyang kalayaan. Naiwang nakatayo si Wina sa gitna ng ballroom. Ang kanyang asul na gown ay tila isang dagat ng katarungan sa gitna ng isang madilim na gabi. Tiningnan niya si Clarissa na ngayon ay napaupo na sa sahig ng entablado, umiiyak at nagmamakaawa. Tiningnan niya si Perla na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Naramdaman ni Wina ang isang malakas na pagpintig sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, hindi ito puot. Ito ay ang pakiramdam ng isang ibong sa wakas ay nakawala sa hawlan ng utang na loob. Inabot ni Jesus ang kanyang kamay. Ang init nito ay tila isang pangako na ang bawat luha ni Wina ay may katumbas na bagong simula. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nang akmang ilalabas na ng mga awtoridad si Berto, isang mabilis na paggalaw ang naganap. Nakawala si Berto sa isang gwardiya at mabilis na bumunot ng isang maliit na patalim na nakatago sa kanyang sinturon. Ang matalas na bakal ay kumislap sa ilalim ng mga chandelier at ang dulo nito ay nakatutok na ngayon sa leeg ng taong pinakamalapit sa kanya, si Perla. "Huwag kayong lalapit! Papayin ko ang matandang ito!" Sigaw ni Berto. Ang kanyang boses ay tila isang baliw na hayop na wala nang mawawala. Napatigil ang lahat. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila naging isang nakabibinging katahimikan. Napatingin si Wina sa kanyang ina na ngayon ay putlang-putla at nanginginig sa takot habang ang patalim ay dahan-dahang humihiwa sa kanyang balat. Sino ang ililigtas ni Wina? Ang ina na nagtaksil sa kanya o ang sarili niyang kalayaang matagal na niyang ipinaglalaban? Ang bawat hininga sa loob ng marangyang ballroom ay tila naging isang matalas na bubog na nakabara sa lalamunan ng lahat. Ang kislap ng mga chandelier ay hindi na nagbibigay ng ningning, kundi isang malamig at mapanuring liwanag sa madugong eksenang nagaganap sa gitna ng entablado. Ang dulo ng patalim ni Berto ay nakadiin sa kulubot na leeg ni Perla, nag-iiwan ng isang manipis na guhit ng pula sa maputlang balat ng matanda. "Huwag kayong gagalaw! Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong hindi na sisikatan ng araw ang matandang ito." Ang sigaw ni Berto ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na humahanap ng malulusutan sa gitna ng mga nakapaligid na awtoridad. Nanginginig ang buong katawan ni Perla. Ang kanyang mga kamay na dati ay biyasa sa pag-arte ng sakit ay ngayon ay tunay na naninigas sa matinding takot. Tumingin siya kay Wina. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, puno ng huling pag-asa na ang anak na kanyang minaltrato ay muling magpapakasakit para sa kanya. "Wina, anak, tulungan mo ako. Ayaw ko pang mamatay."
Pabulong na daing ni Perla, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Nanatiling nakatayo si Wina. Ang kanyang asul na gown ay tila isang matatag na pader sa gitna ng kaguluhan. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri, ngunit ang kanyang isipan ay hindi na nadidiktahan ng takot. Tumingin siya kay Attorney Jesus at sa isang sulyap, nakita niya ang katiyakang kailangan niya. Ang marahang pagpiga ni Jesus sa kanyang kamay ay nagbigay ng hudyat na ang katarungan ay hindi makakamit sa pamamagitan ng karahasan. Berto, bitawan mo siya. Wala ka nang matatakbuhan. Ang boses ni Jesus ay umalingaw-ngaw sa buong silid, matatag at walang bahid ng kaba. Ang bawat segundong hawak mo siya ay lalong nagpapabigat sa kasong kakaharapin mo. Tapos na ang laro. Sa isang iglap ng pagkakataon, nang bahagyang lumuwag ang pagkakahawak ni Berto dahil sa pagod, ang mga tauhan ng NBI ay mabilis na kumilos. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Berto sa semento at ang marahang pagkalansing ng mga posas ay naging huling musika ng kanyang kasamaan. Mabilis na inalalaya ng mga medic si Perla na ngayon ay humahagulol na sa sahig, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa pagkatalo. Dahan-dahang lumapit si Wina sa kanyang ina. Huminto siya sa tapat nito. Ang kanyang anino ay bumabalot sa nangungulilang anyo ni Perla. Inaasahan ni Perla ang isang yakap, isang patawad, o kahit isang haplos ng pagmamahal. Wina, anak, salamat. Hikbi ni Perla habang pilit na inaabot ang laylayan ng gown ni Wina. Patawarin mo ako. Mula ngayon, magbabago na ang nanay. Titira na tayo sa lupa ni Lola Rosa. Magsasama tayong muli. Tumingin si Wina ng diretso sa mga mata ng ina. Wala siyang nakitang pagbabago, kundi ang pamilyar na kislap ng manipulasyon na nakatago sa likod ng mga luha. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng utang na loob na nagtali kay Wina sa loob ng 27 taon ay tuluyan ng naputol. Ang utang na loob ko sa inyo, Nay, ay binayaran ko na ng bawat patak ng luha at dugo na kinuha ninyo sa akin. Ang boses ni Wina ay malamig, ngunit puno ng dignidad. Iniligtas ko ang buhay ninyo ngayon bilang tao, hindi bilang anak ninyo. Ang lupa ni Lola Rosa ay mananatiling alaala niya, pero hindi na kayo muling makakatapak doon upang dumumi. Ano? Itatakwil mo ako? Pagkatapos ng lahat? Sigaw ni Perla. Ang kanyang boses ay muling naging matalim. Hindi ko kayo itinakwil, Nay. Kinalimutan ninyo na matagal na ninyong itinakwil ang sarili ninyong anak nang ipagpalit ninyo ako sa alak at sugal ni Berto. Huling wika ni Wina bago siya tumalikod. Ang batas na ang maniningil sa inyo. Huwag na kayong aasa na may Wina pang luluhod sa harap ninyo. Sa kabilang panig ng ballroom, nakita ni Wina si Clarissa na pilit na itinatago ang kanyang mukha habang inilalabas ng mga pulis. Ang kanyang karangyaan ay naglaho, napalitan ng kahihiyang habambuhay na nakatatak sa kanyang pangalan. Ang bawat bisita ay nakatingin kay Wina, hindi na bilang isang basurang waitress, kundi bilang isang babaeng nagtagumpay sa pinakamahirap na laban. Ang laban para sa sariling kalayaan. Lumapit si Jesus kay Wina at dahan-dahang inilagay ang kanyang braso sa balikat ng dalaga. Ang init ng kanyang presensya ay tila isang basbas ng kapayapaan. Tapos na, Wina. Malaya ka na. Pabulong niyang sabi. Ngayon pa lang po ako magsisimulang mabuhay, attorney. Tugon ni Wina habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula nang humawi sa dilim ng gabi. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraan ng kidlat. Kung minsan, ito ay ang katahimikan ng pag-iisa para sa mga taong hindi marunong magmahal at ang ingay ng tagumpay para sa mga taong marunong magpatawad sa sarili. Ang sikat ng araw sa Marikina sa umagang yon ay tila isang mainit na yakap, humahaplos sa mga luntiang dahon ng mga halamang gamot
na nakatanim sa paligid ng isang maliit ngunit maaliwalas na gusali. Ang amoy ng sariwang ginisang bawang at luya ay pumapailan lang sa hangin. Isang masarap na paanyaya na malayo sa sangsang ng basura at klorina na dati ay bumabalot sa buhay ni Wina. Sa itaas ng pinto, isang simpleng karatula na gawa sa kahoy ang nakasabit, Kusina ni Rosa. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong kinalakihan ni Wina. Ngunit sa guhong iyon ay nakapagtayo siya ng isang kanlungan. Hindi lamang ito isang kainan. Ito ay isang santuwaryo para sa mga kababaihang katulad niya, mga pusong binalot ng takot at luhang pinatuyo ng kawalan ng pag-asa. Dito, ang bawat hiwa ng kutsilyo sa mga gulay ay tila pagputol sa mga alaala ng sakit, at ang bawat kulo ng sabaw ay simbolo ng muling pagkabuhay ng kanilang dangal. Inayos ni Wina ang kanyang malinis na apron. Ang kanyang mga kamay ay wala na ang panginginig ng lagnat, at ang peklat sa kanyang pulso ay nananatili roon hindi bilang tanda ng kahihiyan, kundi bilang isang medalya ng kanyang pagkapanalo. Napatingin siya sa isang maliit na frame sa gilid ng counter. Ang orihinal na titulo ng lupa ni Lola Rosa. Hindi niya ito ibinenta. Sa halip, sa tulong ng tamang batas, naging pundasyon ito ng proyektong bumubuhay ngayon sa maraming pamilya. Ang balita tungkol sa kanyang ina at kay Berto ay dumating sa kanya sa pamamagitan ng mga opisyal na dokumento. Si Berto ay nananatili sa loob ng rehas, binabayaran ang bawat pananakit at panlolokong ginawa nito. Si Perla naman ay sumasailalim sa mandatoryong social mediation at counseling. Hindi pa sila nagkikita ng personal, at alam ni Wina na malayo pa ang lalakbayin ng kanyang puso bago ito tuluyang maghilom. Ngunit ang mahalaga, ang tanikala ng utang na loob ay hindi na nakasakal sa kanyang leeg. Malaya siyang tumulong ng walang kasamang takot. Isang pamilyar na anino ang humarang sa liwanag na nagmumula sa pintuan. Ang marahang pagtunog ng mga yabag ng sapatos sa makintab na semento ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Wina. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang pintig ng katuwaan. Amoy ng malinis na katad at sariwang hangin ang dala ng lalaking pumasok. Si Attorney Jesus Rivamonte ay nakatayo roon. Wala ang kanyang seryosong suit at kurbata. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na polo na nakatupi ang mga manggas. At sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang pirasong rosas na kulay dilaw. Ang aga mo yata, Attorney. Hindi pa tapos ang niluluto naming tanghalian. Nakangiting biro ni Wina habang lumalapit sa kanya. Hindi naman pagkain ang ipinunta ko rito. Tugon ni Jesus, ang kanyang mga mata ay puno ng lambing na tila nagbibigay ng liwanag sa buong silid. Inabot niya ang bulaklak kay Wina. Gusto ko lang makita kung paano namumukadkad ang babaeng sinabihan ko noon na huwag magpapalamon ng buhay. Kinuha ni Wina ang rosas. Ang bango nito ay humalo sa bango ng kanyang bagong simula. Ang pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagdala ng pamilyar na init. Isang tahimik na kuryente ng pagmamahal na lumago sa gitna ng mga dokumento, luha at pakikipaglaban. Ang kanilang relasyon ay hindi naging isang biglaang pagsabog ng emosyon. Ito ay parang isang maingat na inalagaang halaman, dahan-dahang tumubo mula sa matigas na lupa ng pighati. Salamat, Jesus, para sa lahat, pabulong na sabi ni Wina. Humarap si Jesus sa kanya. Ang kanyang titig ay naging mas seryoso, ngunit puno ng katapatan. Wina, marami na tayong naipanalo na kaso sa loob ng court. Marami na tayong naisalbang lupa at ari-arian. Pero ngayong malaya ka na at nakatayo ka na sa sarili mong mga paa. Sandali siyang tumigil, tila naghahanap ng tamang salita. Is there room for a lawyer in your new life? Not as your legal counsel but as someone who wants to walk beside you every single day. Napatigil si Wina. Ang rosas sa kanyang kamay ay tila sumasayaw sa marahang simoy ng hangin. Tumingin siya sa labas,
sa mga babaeng nagtatawanan sa loob ng kusina, sa sikat ng araw na nagbibigay ng pag-asa sa kanyang bakuran, at muli, sa lalaking hindi kailanman bumitaw sa kanyang kamay noong ang lahat ay nakatalikod. Ang katanungang iniwan ni Jesus ay tila isang pintuan na naghihintay na mabuksan. Ngunit bago pa man makasagot si Wina, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate at isang taong hindi niya inaasahang makita muli ang dahan-dahang bumaba. May bitbit na isang liham na may selyo ng korte. Handa na nga ba talaga ang bukas ni Wina? O may isa pang lihim ang nakatago sa nakaraan ni Lola Rosa na magpapabago muli sa lahat? Ang bawat kislap ng dapit hapon sa Marikina ay tila isang pagbabasbas ng langit, nagbibigay ng gintong kulay sa mga halamang gamot na ngayon ay hitik na sa bunga sa paligid ng kusina ni Rosa. Ang hangin ay marahang umiihip, nagdadala ng bango ng sariwang pandan at kape, isang amoy na nagpapahiwatig na ang bawat sugat ng nakaraan ay dahan-dahan nang naghihilom sa ilalim ng init ng bagong pag-asa. Dahan-dahang binuksan ni Wina ang sobrang iniwan ng lalaking galing sa korte. Ang marahang pagpunit ng papel ay naglikha ng isang maliit na tunog sa katahimikan ng kanyang opisina. Habang binabasa niya ang bawat letra, naramdaman niya ang isang malakas na pagpintig sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng katarungang matagal na niyang inasam. Ito ang pinal na desisyon ng korte na nagpapatunay na ang bawat bahagi ng lupang iniwan ni Lola Rosa ay mananatili sa kanyang pangalan at wala ng anumang dokumento o panlilinlang ang makakaagaw nito mula sa kanya. Ngunit higit sa lahat, may kalakip itong isang maliit na sulat kamay. Galing ito sa pasilidad kung nasaan si Perla. Sa bawat kurbada ng mga letra ng kanyang ina, nakita ni Wina ang isang anyo ng pagpapakumbaba na hindi niya kailanman nakita noon. Walang hingi ng pera, walang panunumbat ng utang na loob. Isang simpleng pag-amin lamang na ang pagmamahal ay hindi dapat naging isang bilangguan. Naging payapa na ba ang puso mo, Wina? Ang boses ni Attorney Jesus ay tila isang malambot na himig na sumabay sa huni ng mga ibon sa labas. Naramdaman ni Wina ang mainit na palad ni Jesus na pumatong sa kanyang balikat. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Pinapakinggan ang regular na tibok ng puso nito na tila isang pangako ng katapatan. Sa wakas, Jesus, pakiramdam ko ay nakahinga na ako ng maluwag. Ang patawad na ibinigay ko kay nanay ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Para hindi na ako habang buhay na nakatali sa pait ng kahapon. Sa kanilang pagtayo sa tapat ng bintana, pinagmasdan nila ang mga kababaihang nagtatrabaho sa kusina. Ang mga tawa at kwentuhan ng mga ito ay tila isang magandang koro ng tagumpay. Natutunan ni Wina na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng lahat-lahat at ang pagiging isang anak ay hindi nangangahulugang kailangang mamatay ang sarili mong pangarap upang mabuhay ang iba. Hindi ka na mag-iisa sa pagdidilig ng mga halamang ito, Wina. Pabulong na wika ni Jesus habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ng dalaga. Sasamahan kita sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, hindi bilang iyong abogado, kundi bilang iyong tahanan. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Wina. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang basurang waitress patungo sa pagiging reyna ng sarili niyang buhay ay hindi naging madali. Puno ito ng mga tinik ng pagkakanulo at mga ulan ng pighati. Ngunit sa bawat hakbang, natuklasan niya ang isang lakas na hindi kailanman makukuha ng sinuman. Ang karapatang pumili kung sino ang kanyang mamahalin at kung paano niya isusulat ang sarili niyang wakas. Ang gabi ay dahan-dahang lumalapit, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang kadilimang nakakatakot. Ang bawat bituin sa langit ay tila mga kislap ng mga luhang natuyo na. Nagsisilbing gabay sa isang bukas na puno ng laya, pag-asa at isang uri ng pag-ibig na marunong rumespeto. Dahil sa huli, ang pinakamalaking katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagpapahintulot sa iyong sarili
na maging masaya, malaya, at muling magmahal ng walang takot.